Sa isang liblib na baryo na napapaligiran ng makakapal na gubat at matatayog na bundok, may isang lugar na kinikilala sa tawag na Barangay Mapait. Hindi lamang ito tinawag na ganon dahil sa klima, kundi dahil sa mga pangyayaring naganap doon sa nakalipas na mga taon. Sa loob ng ilang dekada, maraming misteryosong pagkawala at pagkamatay ang nangyari. Ang mga tao ay natagpo ang duguan, may mga butong napuputol at ang kanilang mga katawan ay parang nilamon ng isang malakas na puwersa. Walang nakakaalam kung sino o ano ang gumagawa nito. Hanggang sa dumating ang takot na pinakamabigat sa puso ng bawat naninirahan doon. Ang pagkakataong malaman na ang mga halimaw na tumatakas sa liwanag ng araw ay namumuhay na kasama nila. Nagkukunwaring tao at naghihintay lamang ng oras upang manakot at pumatay. Si Jayan ay isang dalagang may edad na 24 na taon. Siya ay kilala sa baryo bilang isang taong matapang, seryoso at may mataas na prinsipyo. Ngunit sa likod ng kanyang matigas na panlabas, may isang sugat na hindi kailanman maghihilom. Ilang buwan na ang nakakalipas, isang gabi na walang buwan, ang buong pamilya ni Jayan ay pinatay at kinain ng mga nilalang na tinatawag na manananggal. Narinig niya ang mga sigaw, ang mga hagulgol, at ang tunog ng pagkabasag ng mga bagay bago pa man siya makabangon mula sa kanyang pagtulog. Nang makalabas siya sa kanyang kwarto, ang nakita niya ay isang tanawin na hindi niya makakalimutan hanggang sa kanyang pagtanda. Ang kanyang ama ay nakahandusay sa sahig, ang kanyang leeg ay naputol at ang kanyang laman ay may mga marka ng matatalim na ngipin. Ang kanyang ina at mga kapatid ay wala na, natagpuan lamang ang ilang piraso ng kanilang mga damit at buto na natatakpan ng dugo at laman na nagsisimula ng mabulok. Ang buong bahay ay napuno ng usok, amoy ng laman na nilalason, at ang amoy ng kapangyarihan na nagbibigay sa mga halimaw ng lakas. Mula sa gabing iyon, nagbago si Jayan. Hindi na siya ang dating masayahing dalaga. Ang kanyang puso ay napuno ng galit at pangako na ipaghihiganti ang pagkamatay ng kanyang pamilya. Nagsimula siyang mag-imbestiga. Nagtanong-tanong siya sa mga matatanda, nagbasa ng mga lumang kwento at kasabihan, at nag-aral tungkol sa mga katangian ng mga manananggal. Natuklasan niya na ang mga halimaw na ito ay hindi lamang mga halimaw na lumilipad sa gabi. Sila ay mga tao sa araw, ngunit sa gabi, ang kanilang itaas na katawan ay humihiwalay sa kanilang ibabang bahagi. Lumalaki ang kanilang mga ngipin, tumutubo ang mahahabang kuko at lumalabas ang kanilang mga pakpak na gawa sa balat at laman. Ang kanilang tanging kahinaan ay ang kanilang pinagbabasehan, ang kanilang ibabang bahagi ng katawan na naiwan sa sahig o higaan habang lumilipad ang kanilang itaas na bahagi. Kapag nasira o natabunan nito ng semento, asin o itim na paminta, hindi na sila makakapagbalik anyo at sila ay mamamatay. Ngunit may isang bagay na higit na makapangyarihan kaysa sa mga bagay na ito. Ito ay ang baston ng liwanag. Ito ay isang matandang baston na gawa sa matigas na kahoy na pinagpala ng mga matatandang manggagamot at mga tagapag-ingat ng kaalaman. Sinasabing ang baston na ito ay may dalang kapangyarihan na nagmumula sa liwanag at sa tamang paniniwala. Ang anumang manananggal na matatamaan ng baston na ito ay mapapatalsik sa kanyang anyo at ang kanyang laman ay matutunaw at masusunog sa sandaling ito. Ito ang tanging sandata na kayang pumatay sa buong lahi ng mga manananggal. Nakakuha si Jayan ng baston mula sa isang matandang lalaki na nakatira sa liblib na bahagi ng bundok. Nang ibigay ito sa kanya, binigyan siya ng babala na puno ng bigat. Jayan, ang baston na ito ay hindi lamang kahoy. Dala nito ang buhay at kamatayan. Kapag ginamit mo ito, magkakaroon ka ng kapangyarihan na pumatay, ngunit magdadala rin ito sa iyo sa gitna ng digmaan na walang katapusan. Ang mga manananggal ay marami at sila ay mapanganib. Ang kanilang galit ay magiging mas malakas kaysa sa iyong galit. Kaya mo bang harapin ang dugo, ang sakit at ang takot? Sumagot si Jayan ng walang pag-aalinlangan. Handa akong harapin ang lahat. Hanggat may isa pang manananggal na nabubuhay, ang aking pamilya ay hindi magpapahinga sa kapayapaan. Ako ay magiging tanod. Ako ay magiging kamatayan para sa kanila. Dahil dito, nagbihis si Jayan ng kasuotan na parang isang tanod. Matibay na damit, sapatos na makakapal at palaging nakahawak sa baston na iyon.
Ginamit niya ang kanyang lakas, talino at katapangan upang sabaybayan ang mga kilos ng mga tao sa kanilang baryo. Alam niyang sa araw, sila ay mukhang karaniwang mamamayan. Ngunit sa gabi, sila ay nagiging mga halimaw na kumakain ng laman at dugo. Sa kanyang pag-iimbestiga, nakilala niya si Rodel. Si Rodel ay isang binata na may edad na 35 taon. Tulad ni Jayan, siya ay may sariling kasaysayan. Nawala rin ang kanyang pamilya dahil sa mga manananggal. Ang kanyang ina ay natagpo ang duguan at walang laman ng tiyan. At ang kanyang ama ay nawala na parang bula. Si Rodel ay naglakbay sa iba't ibang lugar upang maghanap ng sagot hanggang sa makarating siya sa Barangay Mapait. Nang makita niya ang mga palatandaan ng pagkakaroon ng mga halimaw, nagpasya siyang manatili at labanan sila. Nagtagpo ang landas ni Jayan at Rodel sa gitna ng gubat. Sa simula, nagtinginan sila nang may pagdududa. "Sino ka?" tanong ni Jayan na nakahawak ng mahigpit sa kanyang baston. "Ako si Rodel. Tulad mo, naghahanap ako ng katotohanan at ng hustisya. Ang mga halimaw na ito ang pumatay sa aking pamilya. Ano ang dahilan mo?" Sagot ni Rodel na may halong galit sa kanyang boses. Nang ipaliwanag ni Jayan ang kanyang pinagdaanan at ang tungkol sa baston na taglay niya, napagtanto nilang pareho silang may iisang layunin, ang lipulin ng lahi ng mga manananggal. Mula sa araw na iyon, naging magkasama sila sa pagtugis. Si Jayan ang namumuno dahil sa kanyang kaalaman at sa kapangyarihan ng baston. Si Rodel naman ang nagsisilbing tagapagtanggol dahil sa kanyang lakas at bilis. Sama-sama nilang sinisiyasat ang bawat sulok ng baryo. Tinutukoy ang mga taong may kakaibang ugali, at mga taong laging nagtatago sa kanilang mga bahay sa gabi, at ang mga taong laging may bakas ng pagkapagod o sugat na hindi maipaliwanag. Ang unang laban nila ay nagsimula noong isang gabi na napakadilim. Ang hangin ay humihip ng malakas, at ang mga puno ay parang mga anino na gumagalaw. Nakita nila ang isang malaking figura na lumilipad sa itaas ng mga bahay. Ang kanyang itaas na katawan ay malaki, ang kanyang mga mata ay nagliliyab na parang apoy, at ang kanyang mga pakpak ay gumagawa ng tunog na parang naghahampas ng hangin. Ito ay si Mang Tasyo, isang matandang lalaki na kilala nila bilang mabait at maamo. Ngunit sa gabi, siya ay naging isang halimaw na naghahanap ng biktima. "Doon!" sigaw ni Jayan habang itinuturo ang lumilipad na anyo. "Ito ang una. Siya ang pinakamalakas sa kanila. Kung mapapatay natin siya, marami ang matatakot." Tumakbo sila papunta sa lugar kung saan nila akalang naroon ang kanyang ibabang katawan. Sa ilalim ng isang malaking puno, natagpuan nila ang kanyang katawan, nakaupo sa lupa. Pinalibutan nila ito ng semento at asin, kaya't hindi siya makagalaw. "Pwede na yan, pagmasid tayo," sabi ni Rodel habang humahanda. Sa isang iglap, bumagsak ang halimaw mula sa itaas. Ang kanyang itaas na katawan ay bumagsak sa lupa at sa sandaling ito, lalong lumaki ang kanyang mga ngipin at kuko. Gumapang ito papunta sa kanila na may galit na walang katapusan. "Mga walang hiya kayo? Ang lakas ng mga loob ninyo. Wala na kayong magagawa. Akin ang baryong ito. Akin ang mga tao dito." Sigaw ng halimaw na ang boses ay parang tunog ng isang dambuhalang hayop. Sinubukan nilang lumaban. Hinampas ito ni Rodel gamit ang isang matigas na patpat, ngunit parang bato lamang ang epekto nito. Ang halimaw ay humampas pabalik at napaluhod si Rodel sa sakit. "Jayan, gawin mo na! Gamitin mo ang baston!" sigaw ni Rodel habang pinipigilan ng halimaw na lumapit pa. Tumakbo si Jayan ng mabilis. Itinaas niya ang baston at sa kanyang buong lakas at paniniwala, ibinagsak niya ito sa ulo ng halimaw. Isang malakas na tunog ang umugong sa buong gubat. Sa sandaling tumama ang baston, may kumislap na liwanag na tumago sa buong paligid. Ang halimaw ay napasigaw ng isang matinis at nakakabinging sigaw. Ang kanyang balat ay nagsimulang umitim at ang kanyang laman ay nagsimulang matunaw at masunog sa harap mismo ng kanilang mga mata. Ang dugo na tumalsik mula sa kanya ay mainit at mabaho, at ang amoy ng nasusunog na laman ay napuno sa buong paligid. Hindi tumigil ang halimaw sa paglaban, ngunit bawat pagtama ng baston ay lalong humihina ito. Sa huling pagtama, ang buong katawan nito ay nawala na parang usok. Naiwan lamang ang ilang abo at ang mga ngipin na naging maliliit at maputla na parang buto na lamang. Napatay ko siya! Napatay ko siya! Bulong ni Jayan habang humihinga ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi sa takot, kundi sa bigat ng kanyang ginawa. Mula sa gabing iyon, naging lalo silang matapang.
Araw-araw, gabi-gabi, nagtugis sila. Nakakita sila ng iba-ibang mga manananggal, mga lalaki, mga babae, at maging mga bata na naging halimaw. Ang bawat laban ay mas marahas kesa sa nauna. Nakita nila kung paano ang isang babae na mukhang mahinhin ay nagpakita ng kanyang tunay na anyo. Ang kanyang katawan ay lumaki, ang kanyang mga braso ay humahaba, at ang kanyang mga mata ay nagliliyab. Sinubukan niyang lamunin si Jayan, ngunit sa isang mabilis na kilos, tinamaan siya ng baston. Ang kanyang katawan ay nasunog ng napakabilis at ang kanyang sigaw ay narinig pa sa malalayong baryo. May mga pagkakataon na ang mga manananggal ay nagtutulungan. Lumalaban sila ng sabay-sabay, gumagamit ng kanilang lakas at bilis upang takutin at patayin sina Jayan at Rodel. May mga pagkakataong nasusugatan sila. May mga pagkakataong halos mapatay na sila. Isang madugong labanan na nangyari sa gitna ng gubat. 10 manananggal ang lumaban sa kanila. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang kapangyarihan. May mga mabilis, may mga malalakas, at may mga kakayahang magbabago ng anyo. Nakita nila kung paano ang mga halimaw ay humahawak sa mga puno at ibinabagsak ang mga ito sa kanila. Nakita nila kung paano ang dugo ng mga manananggal ay tumalsik sa kanilang mga katawan na nagiiwan ng mga marka na parang paso. Nakita nila kung paano ang mga kuko ng mga halimaw ay kumakaskas sa kanilang balat na nagdudulot ng malalalim na sugat na dumudugo ng marami. Ngunit sa bawat pagkakataong sila ay nasasaktan, lalo lamang silang lumalakas. Ang galit ni Jayan ay lalong lumalaki at ang pagmamahal at pagtitiwala ni Rodel sa kanya ay nagbibigay sa kanya ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Sa gitna ng kaguluhan, lumipad ang isang malaking halimaw na may 2 ulo. Ito ang pinakamalakas sa lahat ng kanilang nakaharap. Ang kanyang mga pakpak ay malaki, sapat upang takpan ang buong kalangitan, at ang kanyang mga ngipin ay matatalim na parang mga espada. Hindi nyo kami mauubos, 2 lamang kayo, at sisiguraduhin namin na sa labanang ito, kami ang magwawagi. Sigaw ng halimaw na ang boses ay parang kulog na umuugong sa buong bundok. Lumapit ito kay Jayan at sinubukang sakalin siya. Ngunit bago pa man ito makahawak sa kanya, tumakbo si Rodel at itinulak ang halimaw papalayo. Sa isang malakas na hampas, napadpad si Rodel sa isang malaking bato at ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa. Walang malay. Rodel! Sigaw ni Jayan na puno ng takot at galit. Sa sandaling iyon, may isang kislap ng liwanag na lumabas mula sa baston. Ang galit ni Jayan ay hindi na lamang para sa kanyang sarili o sa kanyang pamilya. Ito ay para sa buong sangkatauhan. Ito ay para sa lahat ng mga taong namatay sa kamay ng mga halimaw na walang awa. Ang kanyang mga mata ay naging mapula sa galit at ang baston na hawak niya ay nagniningning na parang nagliliyab na apoy. Hindi ka na makakapinsala pa. Lahat ng dugong iyong inubos, lahat ng buhay na iyong kinuha, pagbabayaran mo ito ngayon. Sigaw ni Jayan habang tumatakbo papalapit sa halimaw. Hindi na ito naghintay. Mabilis itong lumipad pataas at bumagsak pababa na may buong lakas. Nais siyang lamunin ng buo. Ibinuka nito ang kanyang malaking bibig na puno ng matatalim na ngipin na parang mga kutsilyo. At ang init na nagmumula sa loob nito ay parang apoy na tumatagos sa mga buto. Ngunit si Jayan ay hindi natakot. Sa huling sandali, ibinagsak niya ang baston ng buong lakas sa mukha ng halimaw. Isang napakalakas na pagsabog ang nangyari. Ang liwanag mula sa baston ay lumaganap sa buong paligid na mas maliwanag kesa sa araw. Ang halimaw ay sumigaw ng isang tunog na hindi narinig ng tenga ng sinuman. Isang sigaw na puno ng sakit, takot at pagkasira. Ang kanyang 2 ulo ay nagsimulang pumutok. Ang kanyang balat ay natunaw na parang yelo na natutunaw sa init. At ang kanyang laman ay nagliliyab na parang tuyong kahoy. Ang dugo na tumalsik mula sa kanya ay hindi lamang karaniwang dugo. Ito ay may halong kapangyarihan ng kadiliman, kaya't sa bawat patak na tumama sa lupa, lalo itong nasusunog at nagiiwan ng malalim na butas sa lupa. Ang mga pakpak nito ay nasira at nawala, at sa loob lamang ng ilang sandali, ang malaking halimaw ay naging abo na lamang na kumalat sa hangin, hindi na muling mabubuo pa. Agad na tumakbo si Jayan patungo kay Rodel na nakahundusay sa lupa. Tiningnan niya ito at nakita niya ang malalim na sugat sa kanyang dibdib at walang malay. Rodel, gumising ka. Huwag kang susuko. Hindi pa tayo tapos. Marami pa tayong dapat gawin. Humahagulgol na tawag ni Jayan habang hinahaplos ang kanyang pisngi. Ngunit sa kanyang paghawak, naramdaman niya ang init na nagmumula sa katawan ni Rodel. Ito ay hindi init ng sakit.
Ito ay init ng buhay na hindi pa tuluyang namamatay. Sa kanyang pagkagulat, nakita niya na ang mga sugat sa katawan ni Rodel ay unti-unting gumagaling. Ang dugo ay tumigil sa pag-agos at ang mga buto ay nagsasama-samang muli. At ang kulay ng kanyang balat ay bumalik sa dating buhay. Dahan-dahang iminulat ni Rodel ang kanyang mga mata na makita niya si Jean. Napangiti siya kahit mahina pa ang kanyang boses. Napatay mo siya. Napatay mo ang pinakamalakas sa kanila. Bulong niya. Buhay ka pa? Akala ko wala ka na. Sabi ni Jean habang naiiyak na sa tuwa at ginhawa. Mula sa gabing iyon, naging mas matapang at mas determinado pa sila. Alam nilang marami pa rin ang mga manananggal na nabubuhay sa iba't ibang bahagi ng baryo at maging sa mga karatig lugar. Nagpatuloy sila sa kanilang pagtugis, araw at gabi, walang pagod, walang takot. Ang bawat laban ay lalong nagiging marahas. May mga pagkakataong ang mga manananggal ay nagsasama-sama, bumubuo ng malaking pangkat na may daan-daang bilang. Sila ay gumagamit ng kanilang lakas, bilis at kahit ang kanilang talino upang subukang puksain sina Jean at Rodel. Isang gabi, natagpuan nila ang isang malalaking katawan ng mga manananggal na nagtitipon-tipon sa gitna ng bundok. Sila ay nagpapalitan ng balita, nagpaplano ng mga pag-atake at naghahanda ng maghasik ng takot at kamatayan sa buong lugar. Nang makita nila si Jean at Rodel, sumigaw ang mga manananggal ng sabay-sabay. Huli na ang lahat! Maaagaw namin ang baston at magiging hari kami ng sangkatauhan sa lugar na ito. Lumipad ang lahat ng manananggal papunta sa kanila. Parang isang malaking bagyo ng kadiliman, ang hangin ay umiikot, ang lupa ay nanginginig at ang mga ngipin at kuko nila ay kumikinang sa liwanag ng buwan. Ngunit sa harap ng lahat ng ito, hindi natakot sina Jean at Rodel. Nakatayo sila ng magkaharap, magkahawak ang kamay, at ang basto na hawak ni Jean ay nagniningning ng napakaliwanag na parang araw na bumaba sa lupa. Kayo ang mga halimaw na nagdulot ng sakit at kamatayan. Ngayon, tapos na ang inyong paghahari. Ang katotohanan at katarungan ay mananaig. Sigaw ni Jean. Nagsimula ang pinakamadugong laban na kanilang naranasan. Ang mga manananggal ay lumapit ng sunod-sunod. Ang bawat isa ay sinusubukang manakit. Ngunit sa bawat pag-atake, may tumatama sa kanila mula sa kapangyarihan ng baston. Ang bawat pagtama ay nagdudulot ng matinding sakit. Ang mga halimaw ay sumisigaw. Ang kanilang mga katawan ay nasusunog at natutunaw. At ang kanilang mga pakpak ay napuputol. May isang manananggal na sinubukang lumusot sa kanilang depensa. Isang matanda na may mahabang balbas at mukhang matalino. Siya ang pinuno ng lahat ng mga halimaw. Siya ang may pinakamalaking lakas at pinakamalalim na kapangyarihan. Hindi kayo ang papatay sa akin. Libo-libong taon na akong nabubuhay. Libo-libong tao na ang aking pinatay. Wala kayong magagawa laban sa akin. Sigaw ng pinuno habang lumalapit ng mabilis. Tinangka niyang saksakin si Jean gamit ang kanyang mahabang kuko. Ngunit mabilis na napigilan ito ni Rodel. Nakipaglaban si Rodel ng buong lakas. Binugbog at sinipa ang pinuno. Ngunit ang lakas nito ay sobrang tindi. Napadpad si Rodel sa isang puno at muntik nang matumba. Jean, gawin mo na! Puntahan mo siya. Siya ang pinagmumula ng lahat. Sigaw ni Rodel habang pinipigilan ng iba pang mga manananggal na lumapit. Tumakbo si Jean ng mabilis. Nadaanan niya ang mga natitirang manananggal. Tinatamaan sila ng baston at pinapatay niya ang mga ito sa daan habang patungo siya sa pinuno nila. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang liwanag na nagtataboy sa kadiliman. Sa wakas, nasa harap na siya ng pinuno. Ang dalawa ay nagtitigan. Sa mga mata ng halimaw, nakita ni Jean ang libu-libong taon ng kasamaan, ang walang katapusang pagpatay at ang mga kawalan ng pag-asa. Ang iyong panahon ay natapos na. Ang dugo ng mga inubos mong buhay ay hinihintay ang katarungan. Ang basto na ito ay magwawakas sa lahat ng iyong kasamaan. Itinaas ni Jean ang basto ng napakataas. Ang buong paligid ay napuno ng malakas na kulog at ang lupa ay nanginginig. Ang kapangyarihan mula sa baston ay dumadaloy sa kanyang katawan at sa isang lakas na pagbaba, ibinagsak niya ito ng buong lakas sa ulo ng pinuno. Sa sandaling tumama ang baston, may isang malakas na pagsabog na lumaganap sa buong bundok. Ang lahat ng manananggal na natira, saan man sila naroon ay biglang napasigaw ng isang huling sigaw. Ang kanilang mga katawan ay nagsimulang matunaw, ang kanilang mga pakpak ay nawala at ang kanilang mga anyo ay naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. Wala nang natira, wala nang kahit anong bakas ng kanilang pag-iral.
Ang pinuno naman ay naging abo na lamang na nagkalat sa hangin at hindi na muling nabuo. Ang kadiliman na matagal nang bumabalot sa lugar ay tuluyang nawala. Ang araw ay muling sumikat ng maliwanag at ang hangin ay muling sariwa at malinis muli. Nakita ni Jean at Rodel na wala na silang kalaban. Ang lahi ng mga manananggal ay tuluyan nang nawala. Walang natira kahit isa. Umupo sila sa lupa, pagod na pagod, ngunit puno ng kagalakan at ginhawa. Ang mga sugat sa kanilang mga katawan ay unti-unting gumagaling at ang bigat na matagal nang nakadagan sa kanilang mga balikat ay tuluyan ng inalis. Tapos na ang lahat, sabi ni Rodel habang nakatingin sa paligid na ngayon ay payapa at maganda na muli. Oo, tapos na ang pagdurusa. Ang mga taong namatay ay nakapahinga na ngayon. Sagot ni Jean habang nakatingin sa baston na ngayon ay naging karaniwang kahoy na lamang. Nawala na ang kanyang kapangyarihan dahil wala nang gagamit pa nito laban sa mga halimaw. Mula sa araw na iyon, naging magkasama sila. Ang kanilang pagkakaibigan ay naging pagmamahalan na lalong lumalim habang lumilipas ang panahon. Ang mga taong nakatira sa baryo ay naging masaya at payapa na. Hindi na sila natatakot sa gabi. At ang mga kwento ng mga manananggal ay naging kwento na lamang ng nakaraan. Mga kwentong sinasabi lamang upang magpakilabot sa mga bata, ngunit hindi na totoo. Lumipas ang mga taon at nagpakasal sina Jean at Rodel. Ang kanilang kasal ay sinaluhan ng buong baryo bilang tanda ng pasasalamat at pagkilala sa kanilang kabayanihan. Sila ay naging haligi ng lugar, mga taong pinagkakatiwalaan at minamahal ng lahat. Ilang taon pa ang lumipas at nagkaroon sila ng isang anak na lalaki. Siya ay may magagandang katangian, matapang, mabait at malusog. Sa tuwing tinitignan nila ang kanilang anak, naaalala nila ang lahat ng kanilang pinagdaanan, ang lahat ng takot at dugo na kanilang naranasan. Ngunit sa halip na maging takot, ito ay nagiging paalala sa kanila na ang kabutihan ay lalong mananaig laban sa kasamaan at ang pag-ibig ay kayang pagtagumpayan ng anumang pagsubok. Namuhay sila ng payapa, masaya at puno ng pagmamahal. Ang lugar na dating pinangangambahan ng lahat ay naging isang payapang komunidad kung saan ang mga tao ay namumuhay ng maayos at may pagkakaisa. Ang kwento ng dalagang si Jean at ang binatang si Rodel na nagtugis at nagpuksa sa mga manananggal ay naging isang alamat na ipinapasa-pasa mula sa henerasyon patungo sa henerasyon. Isang kwento ng katapangan, pagmamahal at ang walang katapusang digmaan sa pagitan ng liwanag at ng kadiliman. Hello mga mahal! Ang istoryang inyong napakinggan ay pawangkathang isip lamang. Ganun pa man, huwag kakalimutang magdasal at laging mag-ingat. Huwag din kalimutang i-like, i-share, i-follow ang ating page at mag-comment sa ating story para ma-shoutout kita sa ating mga susunod na upload. Maraming salamat sa pakikinig. Ingat!